Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Ngayong gabi, dadalin kita sa isang lumang palengke kung saan may isang matandang tindero na kilala dahil palagi siyang nagbibigay ng sobra at habang marahang umiindayog ang kanyang lumang timbangan. May isang simpleng lihim tayong matutuklasan kaya pumikit ka na at samahan mo ako sa kwento ni Mang Hepe sa gitna ng lumang palengke kung saan maagang nagigising ang mga tricycle at naguunahan ng amoy ng isda, gulay, at bagong luto na puto. May isang tindahang laging dinudumog. Kay Mang Hepe, hindi siya pinakamurang magtinda, hindi rin siya pinakamaingay, at lalong hindi siya iyong tipong marunong mambola ng customer. Ngunit araw-araw, mahaba ang pila sa kanyang pwesto. Kay Mang Hepe ka bumili. Laging may sobra roon. Iyon ang madalas sabihin ng matatanda sa palengke. At tuwing maririnig iyon ng mga bata, napapakamot sila sa ulo. Paano naging sikat ang tindahang sobra magbigay? Hindi balugi iyon. Ngunit tatawa lamang si Mang Hepe, isang lalaking may bilugang tiyan, maitim na balat na binabad ng araw, at matang halos singkit kapag napapangiti. Aba, mas mahal mawalan ng tiwala kaysa mawalan ng kamatis. At muling hahalakhak ang buong pwesto. Sa isang sulok ng kanyang mesa, naroon ang lumang bakal na timbangan. Kalawangin na, medyo tabingi, ngunit kakaiba. Dahil ayon sa buong palengke, iyon daw ang pinakamabigat na timbangan sa bayan. Hindi dahil ng daraya, kundi dahil laging sobra. Tuwing may bibili ng 1 kilo, may dagdag na kaunting gulay, kaunting sili, 2 pirasong kamatis, o minsan, libreng bawang para mas masarap ang ulam mo. Iyon lagi ang sinasabi ni Mang Hepe. Ngunit habang tumatagal, mas lalong dumadami ang usapan. Paano raw kumikita ang matanda? Bakit hindi nalulugi? At bakit tila hindi nauubusan ng biyaya? Hanggang isang maulang umaga, may dumating na lalaking nakaputing polo, may dalang clipboard, at seryosong-seryoso ang mukha. Tahimik niyang minasdan ang timbangan ni Mang Hepe. Pagkatapos, marahan siyang ngumiti, ngunit hindi iyon mukhang mabuting ngiti. At last, pulong niya, "Mahuhuli rin kita." Maagang bumangon si Mang Hepe, katulad ng nakasanayan niya sa loob ng mahigit 30 taon. Habang madilim pa ang langit, dinig na agad ang mahinang kalansing ng kanyang lumang kariton. Krir, krir. Marahan niya iyong itinutulak papunta sa palengke, kasama ang mga sako ng sibuyas, repolyo, kamatis, at ilang bungkus ng pechay na bagong pitas. Sa gilid ng daan, may ilang asong gala na tila kilala na siya. "Hoy, huwag kayong tamad dyan," natatawa niyang sabi. At agad niyang hinagisan ng tig-1 pirasong tinapay. Pagdating sa palengke, unti-unti nang nabubuhay ang paligid. May sumisigaw ng presyo ng isda, may nakikipagtawaran, at may nag-aaway dahil sa sukli. Ngunit sa pwesto ni Mang Hepe, laging may tawanan. "Ano, Hepe? Mukhang malungkot iyong repolyo mo, ah. Aba, ikaw kaya gigisingin 3:00 ng madaling araw?" Nagtawanan ng mga mamimili. Maging ang katabi niyang tinderang si Aling Cora ay napailing na lamang. "Hindi ko alam bakit bentang-benta ka. Puro ka naman kalokohan." Ngumiti lamang si Mang Hepe habang inaayos ang kanyang timbangan.
Isang lumang bakal na halos singtanda na yata ng palengke. Ngunit kahit luma, alagang-alaga niya iyon. Marahan niya iyong pinunasan. Pagkatapos, tahimik siyang yumuko at tila may inilagay sa ilalim ng mesa. Ngunit mabilis din niya iyong itinago. Hindi iyon napansin ng karamihan dahil abala na ang mga customer. Mang Hepe, 1 kilong ang kamatis. Akin 2 kilo ng patatas. Ako, Hepe. Pahingi naman dagdag sili. Kagabi pa walang lasa ulam namin. Abay, sige. Pero kapag sumarap luto mo, padalhan mo ako ha. Muling nagtawanan ng lahat. Isa iyon sa dahilan kung bakit gustong-gusto siya ng mga tao. Hindi lang dahil sa murang presyo, kundi dahil pakiramdam nila. Parang pamilya sila kapag nasa pwesto niya. Sa isang tabi, may batang lalaki na tahimik na nakatingin sa mga gulay. Payat, madungis, at halatang gutom. Hindi ito nagsasalita. Ngunit napansin niyo ni Mang Hepe. Kunwari abala siyang nagtimbang. Pagkatapos, marahan niyang inilagay sa supot ang ilang kamatis, pechay, at 2 itlog. Oy iho, nagulat ang bata. Iuwi mo ito sa nanay mo. Po? Pero wala akong pera. Umiling si Mang Hepe. Hindi naman lahat binabayaran. Namasa ang mata ng bata at mabilis na tumakbo pa uwi. Tahimik lamang na pinagbasdan iyon ni Aling Cora. Hindi ka talaga yayaman yan, Hepe. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Cora, minsan mas masarap matulog ng busog ang konsensya. Saglit na natahimik ang paligid. Pagkatapos, biglang may sumigaw mula sa kabilang pwesto. Hepe, kulang sukli mo. Napalingon ng lahat. Ngunit maya-maya, bumalik ang matandang customer. Namumula sa hiya. Ay, sobra pala. At muling nagtawanan ang mga tao. Hindi talaga marunong man lamang iyang si Mang Hepe. Lumipas ang maghapon. Dumami ng dumami ang bumibili. At kahit paubos na ang paninda, patuloy pa rin siyang nagdadagdag. Kaunting gulay rito, dagdag ng sili ron. Parang hindi siya natatakot mawalan. Ngunit habang papalubog ang araw, may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid sa kanya. Ang lalaking nakaputing polo, ang bagong inspektor ng palengke. Habang sinusulyapan nito ang timbangan ni Mang Hepe, napansin niya, sa tuwing walang tumitingin, parang may maliit na bagay na inilalagay ang matanda sa ilalim nito. At doon, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Mahina niyang bulong. May daya. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan ang pagdating ng bagong inspektor. Tahimik siyang naglakad sa gitna ng palengke. Bit-bit ang makapal na clipboard at isang maliit na timbangan na bakal. Mukha siyang laging galit. Tipong kahit ngumiti, parang maniningil pa rin ng utang. Siya na ba yung bagong inspektor? Bulong ng isang tindero. Oo raw. Mahilig daw manghuli ng nandaraya. Ay naku, yari iyong mga kulang magtimbang. Ngunit sa kabilang pwesto, abala lamang si Mang Hepe sa pag-aayos ng pechay. Parang walang pakialam. Oy Mang Hepe, sigaw ni Aling Cora. Mukhang may hahabol sa'yo ngayon ah. Napahalakhak ang matanda. Abay mabuti, para may exercise ako. Eksaktong paglingon niya. Naroon na ang inspektor. Diretso ang titig. Parang kayang magpabigat ng hangin. Ikaw ba si Hector Mendoza? Kapag may utang, hindi ako iyon. Napabuntong hininga agad ang inspektor. Ako si Inspektor Romy. Ako naman si Papa Pogi. Napangiwi ang inspektor.
Habang sa paligid, pigil na pigil ang tawanan ng mga tindero. May reklamo laban sa timbangan mo. Unti-unting natahimik ang pwesto. Ngunit si Mang Hepe, kalmado lamang. Talaga? Sino nagreklamo? Hindi ko pwedeng sabihin. Ay, baka asawa ko yun. May ilang customer na napatawa. Ngunit hindi ngumiti si Inspector Romy. Bagkus, inilapag niya ang sarili niyang timbangan. At ngayon, rerepasuhin natin lahat. Huminga ng malalim si Mang Hepe. Sige, basta huwag mo muna takutin mga kamatis ko. At nagsimula na ang inspeksyon. 1 kilo ng sibuyas, eksakto. 2 kilo ng patatas, sobra ng kaunti. 3 kilo ng kamatis, sobra ulit. Humunot ang noo ng inspektor. Paulit-ulit niyang sinukat. Ngunit sa bawat ulit, mas lalo lang siyang nalilito dahil walang kulang. Puro sobra. Ano bang klaseng daya ito? Mahina niyang bulong. Sa isang tabi, nanonood na ang buong palengke. Parang libreng sine. Oy Romy, sigaw ng isang tindero. Baka gusto mo muna magkape. Hindi sumagot ang inspektor. Pawis na siya. Samantalang si Mang Hepe, relax na relax. Paminsan-minsan pa'y kumakain ng saging. Mukhang pagod ka na, iho. Sabi niya, gusto mo taho? Ayaw ko ng taho. Makalipas ang 5 minuto, tahimik na lumapit si Mang Hepe, dala ang isang baso. Oh, heto. Napatingin si Romy. Mainit na taho. May arnibal. At maraming sago. Ayaw ko sabi eh. Libre naman. Saglit na natahimik ang inspektor. Pagkatapos, kinuha rin niya. Muling nagtawanan ang mga tao. Habang umiinom ng taho si Romy, patuloy siyang nagmamasid. At doon niya muling napansin, sa tuwing may customer, bahagyang yumuyuko si Mang Hepe. Parang may inaabot sa ilalim ng mesa. Mabilis. Tahimik. Halos hindi mapansin. Doon lalo siyang naghinala. Hanggang isang matandang babae ang bumili. 1 kilo lang anak. Tahimik na nagtimbang si Mang Hepe. Pagkatapos, nagdagdag ng 2 kamatis. Libre na po iyan. Ay nako Hepe, lagi kang lugi. Hindi po, investment po iyan. Napakunot no si Romy. Investment? Pagkaalis ng matanda, bigla siyang yumuko at mabilis na sinilip ang ilalim ng mesa. Ngunit agad iyong hinarangan ni Mang Hepe. Hoy, ano ginagawa mo sa timbangan? Tigilan mo nga ako. Tigilan mo rin kamatis ko. Unti-unting umiinit ang tensyon. Tahimik na nakatingin ang mga tao. Pagkatapos, mabilis na yumuko si Romy. At doon, may nakita siya. Isang maliit na lumang bato. Kasing laki ng kamao. Madilim ang kulay at tila lumana. Agad niya iyong hinablot. Aha, napaatras ang ilang customer. Habang si Mang Hepe, biglang natahimik. Alam ko na, sigaw ni Romy. Ito ang ginagamit mo. Tahimik ang buong palengke. At sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti ni Mang Hepe. Mahigpit niyang tinitigan ang maliit na bato. Parang may mas malalim itong kahulugan. Mas malalim kaysa iniisip ng lahat. Tahimik ang buong palengke. Pati ang may ingay na tindero. Parang nawala ng boses. Habang hawak ni Inspector Romy ang maliit na bato. Pakiramdam niya, nahuli na niya ang pinakamatagal na mandaraya sa palengke. Kaya pala sobra timbang mo. Matigas niyang sabi. Ngunit si Mang Hepe, tahimik lamang. Walang depensa. Walang paliwanag. Marahan lamang siyang umupo sa maliit na silya habang pinagmamasdan ng bato.
Parang may alaalang nakadikit doon. Ano? Muling sabi ni Romy. Wala ka nang masasabi. Huminga ng malalim ang matanda. Pagkatapos, mahina siyang ngumiti. Meron naman. Tumahimik muli ang paligid. Pero baka hindi mo maiintindihan. Lalong nainis si Romy. Ako ang inspektor dito. Oo, pero hindi lahat nasusukat ng timbangan. Napairap si Romy. Ngunit bago pa siya makasagot, marahang iniabot ni Mang Hepe ang kanyang kamay. Pahawak nga. Saglit siyang nagdalawang isip. Pero kalaunan, iniabot din niya ang bato. Tahimik itong tinanggap ng matanda at maingat niya iyong hinaplos. Parang isang bagay na matagal na niyang kasama. Hindi iyan pampabigat para mandaya. Mahina niyang sabi, paalala ko iyan na huwag kong kukulangan ng tao. Napakunot noo ang lahat, maging si Aling Cora. Ano ibig mong sabihin? Tahimik na tumingin si Mang Hepe sa malayo at unti-unting bumigat ang kanyang boses. Nung bata pa ako, napakahirap namin. Sa isang sulok ng palengke, may batang tahimik na nakikinig. Habang ang hangin, parang biglang bumagal. Madalas walang laman kaldero namin. Ang nanay ko, isang beses lang kumain sa isang araw. Tahimik na nakikinig si Romy. Habang unti-unting nawawala ang yabang sa kanyang mukha. Tuwing bibili siya ng bigas, lagi siyang kinukulang. Marahan niyang pinikit ang mata. At dahil mahina na siya noon, hindi niya napapansin, unti-unting lumalim ang katahimikan. Minsan, umuwi kaming gutom dahil kulang pala iyong isinukli at kulang din timbang ng bigas. Sa unang pagkakataon, bahagyang nanginig ang boses ni Mang Hepe at noong gabing iyon, nilagnat ang nanay ko. Tahimik ang lahat. Maging si Romy, hindi makapagsalita. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng palengke, marahang hinawakan ni Mang Hepe ang bato. At doon ako nangako, kapwa nakatingin ngayon sa kanya ang lahat. Kapag ako ang nagtinda, hindi ako magpapauwi ng kulang. Mahina ang hangin, at tila pati mga plastik na nakasabit huminto sa paggalaw. Simula noon, palagi akong nagdadagdag. Kahit kaunti, kahit sili, kahit kamatis, basta walang uuwing kulang. Napayo ko si Aling Cora, habang ang ibang customer, tahimik na napapangiti. Ngunit si Romy, nakatingin pa rin sa bato. Pero bakit kailangan pa iyan? Doon, marahang napangiti si Mang Hepe. Malungkot ng ngiti dahil makakalimutin ng tao. Unti-unti niyang iniangat ang bato. Kapag nakikita ko ito, naaalala ko kung gaano kasakit maging kulang. Tahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon, parang lumiit si Inspektor Romy. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Saan mo nakuha iyan? Matagal bago sumagot si Mang Hepe. At nang sumagot siya, halos pabulong na. Sa puntod ng nanay ko, biglang nanlamig ang hangin, maging ang mga usisero. Natahimik. Noong inilibing siya, may maliit na batong naiwan sa tabi ng lupa. Iyon lang na iuwi ko. Mahigpit niya iyong niyakap. At simula noon, kasama ko na siya sa bawat pagtitinda. Namasa ang mata ni Aling Cora habang sa isang tabi, tahimik na ibinaba ni Romy ang clipboard niya. Hindi niya alam ang sasabihin dahil buong akala niya may nahuli siyang mandaraya. Ngunit ang totoo, may natagpuan siyang lalaking ayaw nang maulit sa iba.
ang sakit na minsan niyang naranasan. At habang marahang umiindayog ang lumang timbangan, tahimik na muling nagtimbang si Mang Hepe. 1 kilo ng kamatis, dagdag 2 piraso. Libre na po, mahina niyang sabi. At sa pagkakataong iyon, walang kahit isang taong natawa. Dahil ngayon, naiintindihan na nila kung bakit pinakamabigat ang timbangan ni Mang Hepe. Matapos ang nangyari kay Inspector Romy, mas lalo pang sumikat ang pwesto ni Mang Hepe. Parang buong bayan gustong maranasan ang sobrang timbang niya. May mga bumibili kahit hindi kailangan. May nagpapakuha pa ng litrato kasama ang lumang timbangan. At may isang binatilyong sumigaw, "Hepe, baka pwedeng pati love life dagdagan mo." Abay, ibang timbang na yon, sigaw ni Mang Hepe. Muling nagtawanan ng buong palengke. Ngunit hindi lahat masaya. Sa kabilang hilera ng mga tindahan, tahimik na nakamasid si Nestor. Isa ring tindero. Matagal nang nagbebenta ng gulay. Ngunit halos walang bumibili. Palagi siyang nakakunot noo. At laging galit sa mundo. Ano bang meron dyan kay Mang Hepe? Mahinang bulong niya. Pareho lang naman kamatis namin. Napailing si Aling Cora. Nestor, hindi gulay problema mo. Ano ngayon? Mukha ko. Ugali. Tahimik na napasimangot si Nestor habang pinagmamasdan si Mang Hepe. At mula noon, isa lang laman ng isip niya. Ang bato. Sigurado akong iyon ang sikreto. Sa mga sumunod na araw, palihim niyang pinagmasdan ang matanda kung paano magtimbang, kung paano ngumiti, kung paano magdagdag ng sili. Ginaya niya lahat, pati pagtawa. Ngunit kakaiba pa rin kapag si Nestor ang gumagawa. Parang pilit, parang plastic. "Ma'am, dagdagan ko po kayo ng kamatis." "Ha? Bakit parang galit ka?" "Hindi po ako galit. Parang gusto mo akong sapakin." Napanghiwi si Nestor. Samantalang sa kabilang pwesto, halos mahulog na sa kakatawa si Mang Hepe. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lang nainggit si Nestor. Hanggang isang maulang gabi, tahimik nang nagsara ang palengke. Isa-isang umuwi ang mga tindero habang si Mang Hepe abala sa pagtatakip ng kanyang paninda. Sa gitna ng mahinang ulan, may isang matang nakasilip sa dilim. Si Nestor. At nang tuluyang mawala si Mang Hepe, mabilis siyang lumapit sa pwesto. Kinakabahan, pinapawisan, ngunit nanaig ang inggit. Dahan-dahan niyang sinilip ang ilalim ng mesa. At doon, nakita niya ang maliit na bato. Agad niya iyong kinuha. Pagkatapos, mabilis na tumakbo palayo. Kinabukasan, maagang maaga pa lang, nakangiti na si Nestor. Unang beses yata iyon sa buong taon. Maingat niyang inilagay ang bato sa ilalim ng sarili niyang timbangan. "Sige," bulong niya. "Tingnan natin kung hindi pa dumami customer ko." At nang dumating ang unang mamimili, todo ngiti siya. "Good morning po." Nagulat ang babae. Parang natakot pa. "Okay ka lang?" "Opo, very okay." Tahimik na nagtimbang si Nestor. Dinagdagan pa niya ng 2 kamatis. Ngunit matapos magbayad ng customer, bigla itong nagsalita. "Kuya, kulang po sukli ninyo." Napakunot noo si Nestor. "Ha?" Nang bilangin niya. Tama nga, siya ang nagkamali. At sa buong araw, sunod-sunod ang kamalasan. Maling timbang, nalalaglag na repolyo, napunit na supot, at isang batang biglang sumigaw. Mas masungit pa rin siya.
Nagtawanan ng mga customer habang si Nestor halos maiyak na sa inis. Ano bang kulang? At mula sa kabilang pwesto, tahimik siyang pinagmamasdan ni Mang Hepe. Ngumiti lamang ito, parang alam na ang nangyari. Pagsapit ng hapon, lalong nainis si Nestor dahil kahit nasa kanya na ang bato, hindi pa rin dumarami suki niya. Samantalang si Mang Hepe, punong-puno pa rin ng customer kahit wala na ang bato sa ilalim ng timbangan. Doon unti-unting nagsimulang mabasag ang yabang ni Nestor. Tahimik siyang napaupo habang pinagmamasdan ng maliit na bato. At doon niya naisip, hindi pala ito magic. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya na ang tunay na dahilan kung bakit mahal ng tao si Mang Hepe ay hindi dahil sa dagdag na kamatis, kundi dahil ramdam ng mga tao na mahalaga sila, na hindi sila dinadaya, na may isang taong handang magbigay kahit kaunti. Nang gabing iyon, tahimik niyang ibinalik ang bato sa pwesto ni Mang Hepe. Ngunit pagdating niya, nagulat siya dahil bukas pa ang ilaw at sa loob, nakita niyang nakahiga si Mang Hepe, namumutla, nilalagnat, habang si Aling Cora abalang naglalagay ng bimpo sa noo nito. Anong nangyari? Tanong ni Nestor. Napabuntong hininga si Aling Cora. 3 araw na iyang inuubo. Tigas kasi ulo. Ayaw magpahinga. Tahimik na napatingin si Nestor kay Mang Hepe. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya. Dahil habang naiinggit siya, ang matandang iyon, tahimik lang palang lumalaban sa pagod habang patuloy na nagbibigay. Kahit siya mismo, halos wala ng lakas. Kinabukasan, hindi nagbukas ang pwesto ni Mang Hepe at parang may kulang sa buong palengke. Walang malakas na tawanan, walang libreng sili, at walang boses na sumisigaw ng, "Hoy, dagdagan natin para mas masarap ulam." Tahimik ang paligid. Parang nanibago ang lahat. Mukhang malala sakit ni Hepe. Matanda na rin kasi. Hindi marunong magpahinga. Isa-isang napabuntong hininga ang mga tindero. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, may isang batang lalaki na dumating. May dalang maliit na supot ng lugaw. "Ibibigay ko po kay Mang Hepe." Kasunod noon, isang matandang babae, may dalang tinapay. Pagkatapos, isang tricycle driver, may dalang gamot. Hanggang sa maya-maya, sunod-sunod na ang pagdating ng tao. May gulay, may prutas, may pera, may gatas. Maging ang taho vendor, dumating din. "Hepe, hoy, libre taho mo habang buhay." Unti-unting napuno ang maliit na bahay ni Mang Hepe. At habang nakahiga siya, halos hindi siya makapaniwala. "Ano ito?" Mahina niyang tanong. Ngumiti si Aling Cora. Iyan yung mga taong hindi mo kinulangan. Tahimik na namasa ang mata ni Mang Hepe sa isang sulok. Tahimik ding nakatayo si Nestor. Bit-bit ang maliit na bato. Mahigpit niya iyong hawak habang mabigat ang kanyang dibdib. Maya-maya, marahan siyang lumapit. "Hepe," napatingin ng matanda. At doon, dahan-dahang iniabot ni Nestor ang bato. "Pasensya ka na." Tahimik ang buong bahay. "Akala ko, iyan ang sikreto mo." Napangiti ng mahina si Mang Hepe. "Hindi mo naman kasalanan." Umiling si Nestor. "Kasalanan ko. Akala ko kasi kapag ginaya ko timbangan mo, magiging katulad kita." Saglit na natahimik si Mang Hepe. Pagkatapos,
Mahina siyang tumawa, iyong klaseng tawa ng matandang punong-puno ng pagod. Ngunit magaan pa rin ang puso. Nestor, hindi nadadala sa bato ang kabutihan. Tahimik na yumuko si Nestor. Habang sa paligid, lahat nakikinig. Ang tunay na timbang ng tao, hindi nasusukat sa kita, hindi sa dami ng paninda, kundi sa bigat ng kabutihang kaya niyang ibigay. Unti-unting namasa ang mata ni Nestor. At sa unang pagkakataon, parang may natanggal na mabigat sa dibdib niya. Makalipas ang ilang araw, muling nagbukas ang palengke. At muli, naroon ang lumang timbangan ni Mang Hepe. Ngunit kakaiba ang araw na iyon dahil pagdating ng unang customer ni Nestor, tahimik siyang nagtimbang. Pagkatapos, marahan siyang nagdagdag ng 2 kamatis. Libre na po. Nagulat ang babae. Talaga? Ngumiti si Nestor. Sa unang pagkakataon, tunay na ngiti. Opo, para mas masarap ulam ninyo. Mula sa kabilang pwesto, tahimik siyang pinanood ni Mang Hepe at marahan siyang napangiti habang umiindayog ang lumang timbangan. Sa gitna ng maingay na palengke, unti-unting kumalat ang amoy ng bagong lutong ulam, tawanan, at simpleng kabutihan. At habang papalubog ang araw, tahimik na muling inilagay ni Mang Hepe ang maliit na bato sa ilalim ng timbangan, hindi para mandaya, kundi para maalala na minsan ang kaunting sobra ay kayang bumusog ng isang buhay. At habang unti-unting humihina ang ingay ng palengke, isa-isang nagsasara ang mga tindahan. Marahang hinihipan ng hangin ang mga plastik na nakasabit, habang ang lumang timbangan ni Mang Hepe tahimik pa ring umiindayog. Sa isang sulok, may batang masayang umuuwi. May bitbit na supot ng gulay. Sa kabilang daan, may matandang babae na nakangiti dahil may dagdag siyang 2 kamatis. At sa gitna ng simpleng palengke, may isang matandang tindero na hindi man mayaman sa pera, ngunit sagana sa kabutihan. Dahil minsan, hindi nasusukat ang tunay na yaman sa dami ng kinita, kundi sa dami ng pusong napagaan mo. Tahimik na hinaplos ni Mang Hepe ang lumang bato habang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan, at sa kanyang mahinang ngiti, parang may simpleng paalala na sa mundong madalas nagkukulang, may mga taong pinipiling magdagdag. Kaunting tulong, kaunting malasakit, kaunting kabutihan, at kadalasan, iyon pa ang pinakamatimbang sa lahat. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng palengke, marahang isinara ni Mang Hepe ang kanyang pwesto. Ngunit bago siya tuluyang umalis, tahimik siyang nag-iwan ng 2 pirasong kamatis para sa unang taong magugutom kinabukasan. Pagkatapos, ngumiti siya at naglakad pa uwi, habang sa likod niya, patuloy na umiindayog ang lumang timbangan, parang bumubulong na ang kabutihan, kapag sinobrahan, hindi kailanman nawawala. Magandang gabi.